I am the true vine, and my Father is the husbandman. Verse 2 kayo po. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may be more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Verse 4. Abide in me, and I in you. As a branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Verse 6. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Verse 8. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. As the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. Verse 10. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Verse 12. This is my commandment, that ye love one another, as I have loved you. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. 14. Ye are my friends, if you do whatsoever I command you. Henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends, for all things that I have heard of my Father I have made known unto you. Verse 16. Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye have asked my Father in my name, he may give it to you. Verse 17, all together ready, read. These things I command you, that ye love one another. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa umagang ito, sa iyong pong kabutihan, katapatan, sa buhay na inyong pong kaloob sa amin, lalo higit sa lahat ay yung kaligtasan na inyong pong kaloob, biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Maraming salamat po na kayo po ay patuloy na nagiging tapat sa aming po mga buhay, na kailanman hindi mo po kami pinabayaan. Salamat na kami po ay patuloy mo pong binubusog spiritually, hindi lamang physically, kundi spiritually. Salamat po sa inyong pong gabay na talagang siyang bumago sa aming pong buhay. At salamat sa inyong pong salita na siya pong nangungusap sa amin upang patuloy ka naming paglingkuran. Sa umagang ito, ako po ay humihingi sa inyo, Ama, ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, mga kasalanang nagagawa laban sa iyo. Banal na Espiritu, patawarin mo po kami. Salamat po, Ama, ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad. Nawa, sa aming din pong buhay, ito ang aming gawin, na kung kami ay inyo pong pinatawad sa lahat ng aming mga kasalanan, magawa rin po namin ang magpatawad sa mga tao na nagkakasala sa amin po. Maraming salamat po, Ama. Sa umagang ito ay aking pundalangin, kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel. I pray na sila po ay manampalataya sa aming Panginoon Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. At sa umagang ito, muli, pakalinisin mo po, Ama, ang aming pong puso't isipan, matanggap po namin na maayos at may kagalakan ng inyong pong banal na salita. At sa umagang ito, aking po dinadalangin, sawayin mo po ang gawa ng kaaway. I believe hindi mo po hahayaan na mahadlangan ang pangangaral ng inyong pong banal na salita. Kayo po siyang kikilos at gagawa sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, kayo po siyang mangusap sa puso ng bawat isa. Ito po yung aking dalangin, hinihingi na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede nang pumapo. Sa mga kapatid na minamahal this morning, bago po ako magsimula sa mensahe po, ay sa November 1, November 2, ayan po ay nagse-celebrate ang ibang denominations ng Halloween. At nais ko lamang po kayong i-remind ng Halloween ay ito po ay hindi po sa Diyos. Sapagkat sa Halloween sila po ay nagsusuot ng mga maskara
na mga maskara, mga vampira, at sila po ay nagsusuot talaga ng mga nakakatakot na costume, na mga kamatayan. So, parang ini-invite po nila yung mga evil spirit, di ba? So, and then, meron pa sila mga costume na mga manananggal. So, hindi po talaga tinataas diyan ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus. So, ang kanilang itinataas po ay ang evil spirit or ang diablo. So, kaya hindi po tayo nagse-celebrate ng Halloween. Amen po ba? So, meron pa sila mga witchcraft, mga pangkukulam. So, alam naman natin na mga mangkukulam, ang sabi ng Bible sa Revelations 21 verse 8, di ba? Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklang-suklang at sa mga manggagaway, yun po yung manggagaway, yun po yung mga mangkukulam, ay ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatan nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So, yun po yun. Kaya hindi po tayo nagse-celebrate. So, kung nais nyo po pumunta doon po sa libingan, gusto nyo dalawin, di ba, ang puntod, kasi puntod naman talagang pupuntahan mo doon wala naman doon ang inyong mahal sa buhay Tama ba? Sapagkat sila'y patay na, kung nasan man sila, ay nandun na po sila. So wala na po doon sa puntod. So hindi ko po kayo pinagbabawalan na pumunta. Pero sana, ay alisin po natin yung mga pagtitirik pa ng kandila. Kahit wala pong kandila, okay po yun. Diba? So huwag na tayo magsusod pa ng anumang mga costume na nakakatakot. At huwag na kayo magdala pa. Diba? Dadalhan nyo ng paboritong pagkain. Hindi naman yung makakain ng inyong mahal sa buhay. Diba? Ang kakain lamang noon ay yung mga sepulturero. Yun ang kakain, guguyamin lang yun. So ibigay nyo na lang sa akin. Yun po, magubusog pa ako. At magpapasalamat pa ako sa inyo. Amen po ba? So yun po mga kapatid, kung nyo nagdalang pa ng chocolate, mahilig ako sa matamis. Matamis magmahal. Okay? Oh, ayos. Okay. Isa pa. Tingnan nyo po ang verse 17. Ito ho kaya ang mga ibang tao or ang ibang denomination, bakit sila mayroong number 2, number 3? Ito ang ginagamit nila Verse 17, sabi po dito, "These things I command you, that ye love one another." Kaya po mayroon silang number 1, number 2, number 3. Ito yung kanilang verse. Pastor, sabi dito love one. O, diba? Magmahal ng isa. I mean another. O, yun po yun. Wrong interpretation po. Wrong interpretation. So, love one another. Ito po ay brotherly love. Amen? Hindi yung dadagdagan mo yung iyong asawa. Isa lang ang dapat na asawa, hindi po dalawa. Kung patay na, pwede kang makadalawa. Pero as long as buhay pa yan, ay isa lang po. Ayan na nga, tumulog na. Okay. So, nakangiti pa rin. So, yan ang Kristiyano. Gumugulong na, nakangiti pa rin. Okay. Yun. So, mga kapatid, mga minamahal, nais ko pa rin pupuntahan muna bago ang mensahe this morning, yung salita po ditong I am. Sa Bible po, sabihin na natin hindi lamang po 7 I am. Meron ang ating Panginoong Jesus. So dito sa Book of John, meron po siyang 7 I am. So una, sabi nga po dito sa verse 1, I am the true vine. So yan po yung isang I am ng ating pong Panginoong Jesus. And then kung titingnan po natin ang John 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. So yun po yung second I am. And then John chapter 10 verse 6, tingnan nga po natin ang ating pong Bible sa John chapter 10 verse 6. This parable spake Jesus unto them, but they understood not what things they were. John chapter 10 verse 7, sorry po. Verse 7, sorry. Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. So yun po na third I am ng ating pong Panginoong Jesus. And then John 10 verse 11. John 10 verse 11. Tingnan niyo po, I am the good shepherd. And then John 6:35. John 6:35. And Jesus said unto them, I am the bread of life. I am.
So, ang ating pong Panginoong Jesus, siya po yung tinapay ng buhay. Then, John chapter 9 verse 5. John chapter 9 verse 5. As long as I am in the world, I am the light of the world. I am. So, siya po ang liwanag ng sanglibutan. And then last, John 11:25. John 11:25. Jesus said unto her, I am the resurrection. So si Kristo ang pagkabuhay, and the life, he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. So yan po yung 7 I am ng ating pong Panginoong Jesus. Na yan po mga I am na yan po ay talagang direkta na nagsasabing si Kristo ay tunay na Diyos. Na talagang si Kristo po ay hindi tao lamang na gaya ng itinuturo ng iba. Sapagkat ang turo po ng iba, si Kristo ay hindi Diyos. Si Kristo daw po ay tao lamang. Pero malinaw po, yung 7 I am na yan ay nagsasabi na talagang siya po ay tunay na Diyos. At ang sabi nga po ng John chapter 8 verse 58, tingnan po natin ang ating pong Bible. Sa John chapter 8 verse 58, Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. So yung I am po mga kapatid, ito po yung unang pangalan na ginamit ng ating Diyos doon po kay Moses. Na tinanong po ni Moses, ano yung pangalan na sasabihin ko na nagsugo sa akin? Tingnan po natin sa Exodus chapter 3 verse 14. Exodus chapter 3 verse 14. And God said unto Moses, I am that I am. And he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. So yun po yung pangalan ng ating pong Diyos at ginamit nga po ng ating Panginoong Jesus sapagkat siya po ay tunay na Diyos. Ay sa ating pong panahon ngayon, may nagtuturo, marami ang hindi naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos. So may mga talata na talagang si Kristo ay may buto, may laman, may dugo, na uhaw, na gutom, pero siya po ay hindi tao lamang, kundi siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Then mga kapatid, sabi pa nga po dito, balikan natin ang John 15 verse 23. Tingnan nyo po, John 15, kasi yung iba po ay talagang Diyos Ama lamang sila eh. Hindi sila naniniwala sa Diyos Anak. Ang sabi po dito, He that hated me, hated my Father also. So yung hindi talaga tumatanggap kay Kristo, yung napupuot kay Kristo, yung ayaw maniwala kay Kristo, ay hindi rin tinatanggap ang Ama. So mga kapatid, mga minamahal, si Kristo po ay tunay na Diyos. So dapat tayo pong maniwala o manampalataya kay Kristo. So this morning mga kapatid, punta na po tayo sa mensahe. John 15 verse 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, ye can do nothing. Ang title po ng mensahe this morning, mga kapatid, Life Without Christ. Life without Christ. Opo, tinanggap natin si Kristo sa puso natin. Opo, sinasabi natin, tayo ay mga Kristiyano. Pero nakakalungkot, ang isang Kristiyano, ang isang tumanggap kay Kristo, nakakalungkot, namumuhay siya ng walang Kristo sa kanyang buhay. So yun po yung nakakalungkot, sinasabing siya'y Kristiyano, pero ang kanyang pamumuhay ay walang Kristo. So mga kapatid, mga minamahal, delikado po na tayo ay mabuhay sa mundong ito na wala tayong Kristo na sinusunod sa ating buhay. So life without Christ. So marami pong ganyan ngayon na mga Kristiyano na talagang nabubuhay ng walang Kristo sa kanilang puso, walang Kristo sa kanilang buhay, walang Kristong sinusunod. So life without Christ, mga kapatid, una, mahirap po ito sapagkat sabi po dito sa verse 7, If ye abide in me, kung ikaw ay mananatili sa akin, ito po sinasabi ng talata ng ating Panginoong Jesus, na dapat talaga tayo manatili sa Kanya, mamuhay tayo na talagang may Kristo sa ating puso. If you abide in me, and my words abide in you. Huwag nating aalisin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Huwag nating aalisin ang salita ng Diyos. At kung ang aking salita ay nananatili sa inyo,
Ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. So mga kapatid, life without Christ, no provision. No provision. Kapag tayo ay nabuhay na walang Kristo sa ating buhay, sa ating puso, na tayo ay nakikiayon sa takbo ng sanlibutan ito, no provision, na magiging mahirap yung buhay natin. Mahirap na mangyayari sa isang Kristiyano na nagsasabing siya ay Kristiyano, pero ang mangyayari sa kanya, isang kahig, isang tuka. Hindi nais ng Diyos na kanyang mga anak ay maghirap. Di ba? So, ano pa sasabihin natin na tayo anak ng Diyos? Tayo mga anak ng Diyos, tapos tayo naghihirap. So mga kapatid, kung tayo po'y mamumuhay na walang Kristo sa ating buhay, no provision po yan. Magiging mahirap yung buhay natin. So, sinabi po ng talata, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. So, kung tayo mananatili kay Kristo at susundin natin ang kanyang mga salita, ipapamuhay natin ang kanyang salita, hingin mo na kung ano ang gusto mo. At ito ay ibibigay ng Diyos. Ito ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Ye shall ask, at nga po sabi dito, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Diba? So, it shall be done unto you. So, yun po mga kapatid, mga minamahal, na talagang kung tayo po ay hindi mabubuhay na may Kristo, so no provision po, maghihirap tayo. Amen? Ang sabi po ng Bible sa Matthew 6:33, di ba? Ang Matthew 6:33 sabi po dito, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So unahin natin ang Diyos, unahin natin si Kristo sa ating buhay. So ang kanyang pangako, napakaganda ng pangako ng Diyos, all these things shall be added unto you. Ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag o ibibigay sa iyo. Amen? So, no provision. Kapag pinili ng isang Kristiyano ang lumayo sa Diyos, kapag pinili ng isang Kristiyano ang hindi sumunod sa mga utos ng Diyos, but seek ye first. Nang salita nga po niyang seek, mga kapatid, sa salitang Griego, CKO. CKO. Nang ibig sabihin po nito, to worship. So, ibig sabihin, ang nais ng Diyos kapag araw ng linggo ay unahin po natin siya. Unahin natin siya. So, but seek ye first. Siya yung ating uunahin, hindi yung ating mga trabaho. Hindi po ako may sabi niyan, hindi po yan aking salita. Yan po ay salita ng Diyos. Diba? But seek ye first. Si Kristo ang nagsabi po niyan, seek ye first the kingdom of God. Kaya mga kapatid, huwag kayo sa aking magagalit, huwag kayo sa aking magre-reklamo. So yan po ay salita ng Diyos, sundin po natin yan. At ayaw po ng Diyos na tayo po ay nagre-reklamo. So, tingnan po natin muna, Numbers 11. Tingnan nga natin yung verse 1. Kasi ang Israel po, talagang reklamador po eh. Yun po yung problema, kaya talagang doon po sa Numbers, doon po sa disyerto, dahil sa kanilang pagiging mareklamo, ay sila po ay inabot doon ng 40 years sa disyerto. Diba? So sabi dito, and when the people complain, it displeased the Lord. At nung magreklamo ang mga tao, ganyan po mga Kristiyano ngayon, na talagang panay ang reklamo, so sabi dito, it displeased the Lord. So ito ay hindi nakakapagbigay kaluwalhatian sa Diyos. It displeased, hindi natutuwa ang Diyos sa mga Kristiyanong nagre-reklamo. Ang tagal naman ni Pastor mag-preach. Diba? So pagkukomplain po yan, huwag tayo pong magkukomplain. Amen? It displeased the Lord. So, si Pastor naman, ang kulit-kulit, kung gusto palagi, ako talaga magsuot ng ayos kapag Sunday. So, it displeased the Lord kung tayo po ay magre-reklamo. Si Pastor naman, gusto pa umatid na nga ako ng umaga, atid pa ba ako ng hapon? So, it displeased the Lord. Hindi po ito makakapagbigay kaluguran sa Diyos
kung tayo po ay magrereklamo. So yan po yung problema ng bansang Israel nung pong panahon ni Moses. Na dapat sana, I think mga 3 weeks lang, na dapat sana nandun na sila doon sa promised land. Pero dahil sa kanilang pagrereklamo, so tumagal po sila ng 40 years doon sa wilderness, doon sa disyerto, doon sa ilang. Pero salamat, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Tumain pa rin sila. So yun, nagreklamo pa rin sila. At tuloy natin yan, tingnan natin yung verse 2. Kasi nagreklamo sila sa pagkain, lagi na lamang bang mana. Di ba? Lagi na lamang bang gulay. Hindi ka nga nakain ng gulay. So it displeased the Lord kung hindi tayo kakain ng gulay, kung tayo magrereklamo. It displeased, hindi matutuwa ang Diyos. Amen po ba? Hindi matutuwa ang Diyos kung tayo ay magrereklamo. So sabi po dito, and the people cried unto Moses, and when Moses prayed unto the Lord, the fire was quenched. So, 3, verse 3, tingnan po natin. Kasi nagreklamo sila sa kanilang pagkain. Kaya mga anak, kung ano nakahain sa mesa, sa lamesa, ay kainin po natin. Huwag kayong magre-reklamo. Verse 4, tingnan po natin. Nabasa po yun dito, sa numbers na ito na sila po ay nagreklamo. Sabi dito, and the mixed multitude that was among them fell a lasting, and the children of Israel also wept again and said, who shall give us flesh to eat? Naghahanap po sila ng karne. So yun po yun, naghahanap sila ng karne. Ay huwag kang maghanap ng karne, mahirap ang buhay. Di ba? Maliit pa ang sweldo ng iyong papa. So huwag kang maghahanap ng karne. So kung may gulay dyan, salamat, hindi naman yan lason So huwag magre-reklamo, hindi ka naman pinapakain ng lason, lalo na kung lason yan. Tama ba? So yun po, it displeased the Lord. So sinasabi dito, and the mixed multitude that was among them fell a lasting, and the children of Israel also wept again and said, who shall give us flesh to eat? Kasi doon sa bansang Egypt, karne ang kanilang kinakain. Ay nung sila umalis na sa Egypt, ipanay na lamang yung itlog ng pugo. Diba? Yung mana, yung kanilang kinakain. So mga kapatid, it displeased the Lord kung tayo po ay magre-reklamo. Tinapa nga natin ang verse 6 yan. We remember the fish. Okay, so verse 5 muna. We remember the fish which we did eat in Egypt freely. The cucumbers, yun yung pong pipino. And the melons, may melons pa sila talagang kaya gusto nila doon sa Egypt. And the leeks, and the onions, and the garlic, verse 6. But now our source is dried away. There is nothing at all beside this manna before our eyes. So kaya nga naman, anong ginawa ng Panginoon? Isang buwan silang kumain ng karne. Hanggang sa sila'y nanawa rin sa karne. Kayo hanap-hanap kayo ng karne So isang buwan silang pinakain ng Diyos. Umaga, tanghali, hapon, karne na ng karne. So sila po'y naumay din. So mga kapatid, nais ko lamang kung ninyong makita, hindi natutuwa ang Diyos kapag tayo'y nagre-reklamo sa Kanya. Amen? So, no provision. Kung tayo po'y mamumuhay na talagang walang Kristo, hindi tayo sumusunod sa Kanyang kalooban, sa Kanyang mga utos, na tayo'y nakikiayon sa takbo ng sanlibutan ito, magiging mahirap talaga ang ating buhay. Kaya talagang lagi ko pong sinasabi sa inyo, marami na ako nakitang Kristiyano na nakiayon sa takbo ng sanlibutan ito, pinabayaan ang pakikinig ng salita ng Diyos, pinabayaan ang pagsamba, pinabayaan ang pag-aaral ng salita ng Diyos, pinabayaan ang pag-pray. So ano ang buhay meron sila? Diba? Mahirap yung kanilang buhay, naging mahirap na para bagang walang provision, na sila'y kayod ng kayod, maghapon, magdamag. Pero ang hirap pa rin ang kanilang buhay. So no provision. Kaya mga kapatid, mga minamahal, mahirap kung tayo ay hindi mananatili, mahirap kung tayo ay lalayo sa kalooban ng Diyos ni Kristo. So yun po yung una, no provision. Pangalawa, ang sabi po ng John 15 verse 11, mga kapatid, sabi po dito,
These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. So, life without Christ, mga kapatid, no pleasure. Mawawalan talaga tayo ng kagalakan, magiging malungkot ang buhay natin. Amen? Magiging malungkot. So, huwag nating hanapin yung kagalakan natin sa mga material na bagay sa mundong ito. Yung iba masaya kapag may bagong cellphone. Yung iba masaya kapag malaki ang sweldo. Yung iba masaya kapag mayroong bagong damit. Yung iba masaya kapag may bagong sapatos. Ang iba masaya kapag mayroong bagong jowa. Diba? So huwag po nating hahanapin ang kagalakan sa mundong ito, sa mga material na bagay sa mundong ito. Hanapin natin ang tunay na kagalakan kay Kristo, sapagkat ang tunay na kagalakan ay na kay Kristo. Ang iba malungkot kapag walang pera. Di ba? Yun, right. Di ba? No, malungkot. Pero ako, sasabihin ko nga po sa inyo, hindi ako takot mawala ng pera. So minsan nga, sasabihin ko sa inyo, halos ilang linggo na rin laging deficit po. Laging deficit ang ating tithes and offerings. Kulang talaga. Pero uunahin ko yung sa worker, uunahin ko yung mga talagang bayarin na kahit talagang wala nang matira sa akin. Sapagkat katwiran ko, wala man akong pera, kakain pa rin naman ako. So kumakain pa rin ako kahit wala akong pera. Kaya hindi po ako natatakot mawalan ng pera. Pupunta ako kina Brother Rocky, sarap pa nga ng aking pagkain. Sisig, di ba? Sisig na kabuti. O, wala akong pera. So pupunta ako kina Ate Ruth, makakapag-almusal pa ako doon. Kina Brother Luis. Pupunta ako kina Kuya Abel, makakapaghapunan ako doon. Pupunta ako sa Buena May Family, hapunan pa rin. So kumakain ako kahit wala akong pera. Pero yun po yung araw-araw dun sa kanila. Pero ganun pa man, kumakain pa rin po ako. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, na huwag nating hahanapin ang ating kagalakan sa mga material na bagay sa mundong ito. Sapagkat ang mga material na bagay sa mundong ito may hangganan, temporal po yan. Yan po'y pansamantala lamang at yan po ay nasisira, naluluma. So ang ating kagalakan ay dapat na kay Kristo. So manatili tayo kay Kristo. Sabi nga po dito sa verse 11 na ito, verse 11, these things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Tingnan niyo po sa buhay po ni Pablo. Si Pablo ilang beses nakulong. Si Pablo ay inuusig. Si Pablo ay talagang gustong patayin. Pero sabi po ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4, verse 4, tingnan po natin, Philippians chapter 4, verse 4. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Si Pablo kahit nakakulong na, di ba? Si Pablo kahit iniwan ni Dimas, di ba? Pero si Pablo ay masaya pa rin. Masaya na naglilingkod kay Kristo. Si Pablo ay mayroon talagang tunay na kagalakan sa kanyang puso. Kaya mga kapatid, mga minamahal, manatili tayo sa kalooban ng Diyos ni Kristo. Patuloy natin gawin ang kanyang mga utos. Magkakaroon tayo ng kagalakan na hindi natin may papaliwanag sa ating buhay, sa ating sarili. Na kahit dumating sa atin ang pagsubok, kahit dumating sa atin ang maraming problema, parang wala lang. Amen? So sapagkat alam mo na ikaw ay mayroong Diyos, alam mo mayroong kang Kristo na tutulong sa iyo, alam mo mayroong kang Diyos na kailanman ay hindi ka iniwan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, life without Christ, no pleasure. Magiging malungkot ang buhay kapag tayo ay lumayo kay Kristo. Malungkot ang buhay. Maaaring sila, yung mga Kristiyano na ngayon ay malayo kay Kristo, hindi sumusunod, maaaring sila masaya ngayon. Di ba? Meron po, hindi ko nababanggitin yung pangalan, pero tingnan nyo, mayroong isang taong nagtagumpay nga sa kanyang buhay. Pero ang dami namang taong bumabatikos din sa kanya. Di ba? Maaaring siya nagtagumpay sa kanyang buhay, pero behind his rejoicing, behind his joy, there is, ano tawag doon?
there is sorrow, there is loneliness. Hindi ko na babanggitin kung sino yon. Di ba? Hindi ko na babanggitin na siya ay talagang nagtagumpay sa kanyang buhay. Pero sa kabila o sa likod ng kanyang tagumpay, sa likod ng kagalakan na kanyang dinadanas, pero mayroon ding kalungkutan sapagkat may mga taong umuusig sa kanya, may mga taong hindi natutuwa sa kanya. So mga kapatid, mga minamahal, wala siya sa Panginoon, wala siya kay Kristo. Kaya ganun po yung buhay. Oo, magkakaroon ka ng kagalakan, magkakaroon ka ng kasiyahan, hindi ka, pero sa kabila niyan, sa likod niyan, ay dadanas ka rin ng kalungkutan. So yun po mga kapatid, life without Christ, no pleasure. Mas piliin po nating manatili sa gawain ni Kristo sa kalooban ng Diyos. Piliin natin. Huwag natin sikapin, huwag natin piliin na tayo ay lumayo. Amen? Amen. Ang kagalakan ay hindi matatagpuan sa mundong ito. Na kay Kristo ang tunay na kagalakan. Next, John 16:33. John 16:33. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. Si Kristo pa rin po ang nagsasalita diyan. Sa Kanya ay meron tayong kapayapaan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, manatili tayo kay Kristo. In the world, ye shall have tribulations, but be of good cheer, I have overcome the world. Life without Christ, no peace. Ang buhay na walang Kristo ay walang kapayapaan. Kaguluhan. Mga kapatid, magkakaroon ang isang Kristiyano ng kaguluhan sa kanyang buhay. Magiging magulo ang kanyang buhay kung pipiliin ng isang Kristiyano ang lumayo kay Kristo. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, sa mundong ito, tayo ay nandito sa mundong ito. Diba? Nasa mundong ito ay napakaraming kaguluhan. Nasa mundong ito ay mayroong panganib. Nasa panganib tayo. Maraming panganib sa mundong ito. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung nais mo ng kapayapaan, amen po ba? Ay piliin natin na tayo po ay manatili kay Kristo. Balang araw magpapastor yan. Balang araw magpapastor yan. Nasigaw, oh. Amen, amen. Oh. So mga kapatid, mga minamahal, mahirap kung tayo ay wala kay Kristo, mahirap kung tayo mamumuhay ng walang Kristo sa ating buhay. Mawawalan tayo ng kapayapaan. Kaya sinasabi ko nga po sa inyo, nung ako po ay talagang nagbalik loob sa Diyos, sa ating Panginoong Sus, sinasabi ko sa inyo, naging mapayapa ang buhay ko. Walang gulo. Diba? Malamang kung ako'y wala po kay Kristo, baka ang dami ko ng utang ngayon. Diba? Kasi nung ako po ay may trabaho, hindi ako takot mangutang. Laging pupunta ako sa samlaan, isasamla ko yung aking ATM. So salamat, ako po ay nasa Diyos ngayon, na kay Kristo ngayon. Sasabihin ko ngayon sa inyo na ako pa yung papahiram ngayon. Diba? Walang trabaho pero nakakapagpahiram ako. Kapag mayroong nag-chat sa akin, may lumapit sa akin, okay, sige, kahit wala akong pera, mabusan ako ng pera, ibibigay ko yan. Makatulong lang ako. Aha. Mga kapatid, mga minamahal. So yun po, kapag tayo na kay Kristo, magkakaroon po tayo ng peace of mind. Maraming tao ngayon, walang peace of mind. Bakit? Sapagkat mas pinili nila ang mundong ito. Pinili nila yung mundong ito kaysa kay Kristo. So yun po mga kapatid, mga minamahal, kaya sana tayo po ay mamuhay na mayroong Kristo sa ating puso, sa ating buhay. Next, life without Christ, mga kapatid, sabi po ng verse 5, I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, ye can do nothing. Life without Christ, no prosperity. Walang katagumpayan. Maaaring magtatagumpay ang isang tao na walang Kristo. Pero, ano ba yung tagumpay? Di ba? Ano ba yung tagumpay para sa isang tao? Ano ba yung tagumpay para sa iyo? Ano ba yung tagumpay?
Ang katagumpayan ba yung ikaw ay makarating sa ibang bansa? Ang katagumpayan ba yung nalilibot mo ang buong mundo? Ang katagumpayan ba yung pagkakaroon mo ng magandang sasakyan? Ang katagumpayan ba yung pagkakaroon ng magandang bahay sa mundo ito? Yun ba ang para sa iyo tagumpay? Ang katagumpayan ba yung magkaroon ka ng gintong medalya? Yun ba yung tagumpay para sa isang tao? Mga kapatid, mga minamahal, isang tagumpay rin po ang masasabing isang tagumpay kung meron po tayong happy family. Diba? Yun po yun. Tagumpay na rin po yun. At yun po yung pinakamagandang tagumpay sa buhay. Kung magkakaroon tayo ng isang happy family. Diba? Happy marriage life. Isang tagumpay po yun sa buhay ng isang tao. Sapagkat yung ibang tao, opo, nakakarating sila ng ibang bansa. Pero ano yung buhay ng pamilya nila? Ano yung pamilya nila? Broken family. Diba? Mayroon nga isang tao, nagtagumpay sa kanyang buhay, pero ang dami namang umuusik sa kanya. Yung ba'y masasabing tagumpay? Diba? Opo, mayaman ang ibang tao, malaki ang bahay nila, marami silang sasakyan. Pero mayroon naman silang broken family. So mga kapatid, isang tagumpay na masasabi kung mayroon tayong talagang isang happy family. Isang masayang pamilya. Di ba? So, kaya I pray na makasama nyo lagi ang inyong pamilya every Sunday. Tuwing araw ng linggo, saling kasama ninyo. Sapagkat talagang mahirap mapalayo kay Kristo. Sinasabi ko na po sa inyo at minsan ko nang naranasan yung buhay na malayo sa Diyos. Yung buhay na malayo sa Diyos, ito po yung journey without guidance of the Lord. So isang buhay, isang paglalakbay na talagang walang gabay ng Panginoon. Naranasan ko po yan. Na talagang ang buhay ko noon, kayod ako ng kayod, trabaho ako ng trabaho, pero walang napupuntahan yung aking kinikita. Kaya mga kapatid, mga minamahal, mahirap po yun na talagang journey of life without God. It's a journey without God's guiding presence. So yun po yun. It's a journey without God's guiding presence. It's a journey without God's miraculous power. So wala yung pagpapala ng Diyos, wala yung kapangyarihan ng Diyos, wala yung pagkilos ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, I encourage ko po kayo na kayo po ay manatili kay Kristo, na kayo po ay sumunod sa mga kalooban ng Diyos. Mahirap sumuway sa Diyos. Tao lang tayo. Di ba? Wala tayong kapangyarihan. Tayo po sa Diyos, tayo po ay parang isang puto lang sa Diyos. Na kapag ninais ng Diyos, kung gugustuhin ng Diyos na tayo'y tirisin, wala tayong magagawa. Amen? Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya lamang. Kaya mga kapatid, kaya talagang ako po ay nalulungkot sa mga tao o Kristyano na mas pinipiling sumuway sa utos ng Diyos. So yun po, life without Christ, no peace, no pleasure, no provisions, no prosperity. And then, last mga kapatid, verse 5, I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, ye can do nothing. So, life without Christ, no production. No production. Hindi tayo magbubunga. Walang pagbubunga sa atin. Hindi tayo magiging kagamit-gamit sa gawain ng Diyos. So yun po yun mga kapatid, mga minamahal. Hindi tayo magbubunga, hindi tayo magiging kagamit-gamit sa gawain ng Diyos. Tayo bilang Kristyano, ang purpose natin, huwag po natin kalilimutan, magamit sa gawain ni Kristo. Na habang nandito tayo sa mundong ito, ay tayo mayroong ginagawa para sa Diyos. Amen? Minsan ko nang sinabi sa inyo, anong silbi ng ating buhay? Ano ang silbi ng ating pagiging Kristyano? Kung wala naman tayong ginagawang paglilingkod sa Diyos. Amen? So kung hindi tayo naglilingkod sa Diyos, so ano yung silbi ng ating pagiging anak ng Diyos?
kung wala tayong ginagawang paglilingkod? At ano ang silbi ng ating paglilingkod kung hindi naman tayo naglilingkod ng tapat? Diba? Oo nga, mayroon tayong ginagawa, pero pakitang tao lang. Oo nga, tayo naglilingkod, pero para lamang may taas yung ating sarili. So ito po, it will displease also our Lord. Ito po ay hindi rin makakapagbigay kaluguran sa Diyos. Amen? So ano yung silbi? Kaya mga kapatid, mga minamahal, life without Christ, no production. Pag-pray nyo po na matuloy yung baptism pamayang hapon. So ipag-pray nyo po, meron po tayong baptism na naka-schedule today. So ipag-pray nyo po na matuloy po pamayang hapon. Kaya nakahanda po dito yung tubig. So meron po dito yung tubig. So dapat sana ngayong umaga, kaya lang nagkaroon po ng lakad at pamayang hapon daw po pupunta dito. So mga kapatid, life without Christ, no production. So I encourage every one of you to stay in the will of God or in God's will. Mga kapatid, stay in God's will. Sapagkat kapag tayo lumayo sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos, no provision, no pleasure, no peace, no prosperity, no production. Stay in God's will. Katulad po ni David, ni King David, katulad po ni Pablo, ni Pedro, na sila po ay talagang nanatili sa kalooban ng Diyos. Submit to God, mga kapatid. I encourage you na kayo po, tayo ay magpasakop sa Diyos. Wala tayong magagawa. We can do nothing kung hindi tayo susunod kay Kristo. We can do nothing. Hindi tayo magtatagumpay sa buhay natin kung tayo ay hindi mananatili, kung tayo ay hindi susunod sa kalooban ng Diyos. Ano yung problema? Diba? Ano yung problema? Bakit hindi nila magawang manatili? Bakit hindi nila magawang magpatuloy? Bakit hindi nila magawang sumunod? Ano yung problema? Si pastor ba ang problema? Yung church ba ang problema? Yung bang simbahan ang problema? Si kapatid ba ang problema? Hindi po si pastor, hindi po yung lugar ang problema, hindi po ang mga kapatiran ang problema. Ang problema ay ikaw. Ang problema ay yung puso. Yun po ang problema sa ating panahon. Bakit ko nasabing hindi naman si pastor ang problema? Diba? Sapagkat si Judas, nasa kanya ang perfect leader, nasa kanya ang perfect pastor, diba? Nasa kanya yung the best leader na si Kristo. Pero ano nangyari kay Judas? Nag-Judas pa. Diba? So hindi problema yung namumuno. Yung po mga kapatid. So hindi po problema ang pastor, kundi ang problema yung puso ng tao na ayaw sumunod kay Kristo. Yun yung problema. Yung kanyang sarili, yun ang problema. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, stay in God's will. Submit. Tayo po ay magpasakop. So hindi rin naman po problema yung church. Hindi po problema kung itong man ay maliit. Hindi po problema kung dito ay mainit, walang aircon. Di ba? So hindi po problema kung ito man ay malayo. Malayo ba ito sa inyo? Sasabihin ko po sa inyo, dati nung nandito pa si na Brother RJ, di ba? Sila ay nagmumula pa from San Juan, pupunta dito. Nais ko lamang po makita ninyo, hindi ko problema yung layo. Hindi ko problema yung panggasolina. Na kahit mataas ang presyo ng gasolina dati, di ba? Umabot ng 60 at umabot pa ng 70. Pero from San Juan, going to mataas na kahoy. So yun po, how many kilometers meron? Mula doon sa Rusi, San Juan, going here, 44 kilometers. Di ba? Pero, nais ko lang po makita sa inyo, hindi problema yung layo, hindi problema yung gasolina. Di ba? At hindi problema yung init, sapagkat sina Brother RJ nung nandito pa, maghapon silang uma-attend yung kanilang pamilya. So, sa ngayon, sila po ay nasa Project 8, Quezon City, at doon po sila uma-attend every Sunday at doon po sila nagagamit at si Brother RJ ay nagtuturo po doon sa Sunday School.
Tinuturuan niya ang mga kapatiran doon. At nagtatanong minsan si Brother RJ sa akin, Pastor, pahingi nga ako ng lesson diyan ng Baptist Distinctive kasi hindi nila alam yung Baptist Distinctive. So yun po yun. Na makikita po natin sa buhay ni Brother RJ, hindi man natin siya kasama ngayon, pero sila po ay nagtatapat ng paglilingkod doon po sa Project 8 Quezon City. Kaya nga naman, isa po nakakagulat sa buhay ni Brother RJ, si Brother RJ hindi po siya college graduate. Siya po ay nag-take ng civil service exam. Isang take lang, pasado. At ang lagi nga sinasabi, prayer lang naman ang kanyang dala. Ang Diyos lang naman ang meron siya. Pero yun po, isang take lamang sa civil service exam, pasado po siya. Kaya anytime, kung gugustuhin niya magkaroon ng posisyon sa government, ay pwede po. Amen? So yun po, kapag nagtatapat sa Panginoon, kapag nananatili sa kalooban ng Diyos, kapag sumusunod sa kalooban ng Diyos, talagang grabing magbigay ng pagpapala ang Diyos. So yun po mga kapatid, I encourage you to stay in God's will, submit to God, sanctify your life. Pakalinisin po natin yung ating buhay sapagkat sabi po dito sa John 15 verse 3, tingnan niyo po, John 15 verse 3. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Malinis na tayo, nilinis na tayo ng dugo ni Kristo. Pero may mga Kristiyano na namumuhay na walang Kristo sapagkat sila po ay namumuhay ng walang kabanalan. Di ba? Ano yung pastor na walang kabanalan? Sila'y nagsusugal. Sila'y nagbibisyo. Yun po yung pamumuhay na walang Kristo. Di ba? Yung pagbibisyo, pagsusugal, at sila'y mayroong number 1, number 2, number 3. Yun po yung pamumuhay ng walang Kristo. So mga kapatid, mga minamahal, nilinis na tayo. So, upang magkaroon po tayo ng provision, pleasure, peace, prosperity, production, we need to sanctify our life. Pakalinisin po natin ang ating pong buhay. Mabuhay tayo na mayroong kabanalan. Ang ating puso't isipan ay ito po'y ating pakalinisin. Amen? At malilinis po tayo ng salita ng Diyos. So, ang problema sa mga Kristiyano talaga, sabi nila, nasa puso nila ang Diyos. Sabi nila, mahal nila ang Diyos. They don't understand the word love. Hindi po nila naintindihan ang salitang love. Sabi nila, I love God. I love Him. Pero salita lang sila. They don't understand the word love. Love, it is a verb. Love, it is a verb. Love is an action word. Meaning to say, love is an action. If you love God, keep His commandments. If you love God, keep His commandments. If you love me, sabi ng Panginoon Jesus, John 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. So they don't understand the word love. Hindi nila naiintindihan ang salitang pag-ibig. Diba? I love you. Yan, dyan tayo magaling. I love you. Pero hanggang puso lang. Diba? So, ang salitang love, it is an action word, it is a verb. So, if you love me, kung talagang mahal natin ang Diyos, ay tayo ay mananatili sa Kanya. Tayo ay susunod sa Kanyang mga utos. Tayo ay sasamba every Sunday. Kung talagang mahal natin ang Diyos, tayo ay makikinig ng salita ng Diyos tuwing araw ng linggo. Tayo magbabasa ng Bible araw at gabi. Na bago tayo matulog, babasahin natin yan. At hindi lang tayo tagapakinig. Sabi ng Bible sa James chapter 1 verse 22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. So yun po mga kapatid, mga minamahal, na talagang kung gusto nyo pong pagpalain ang buhay natin, magkaroon tayo ng provision, pleasure, peace, prosperity, and productions, stay in God's will, submit to God, sanctify our life, study the Word of God, and serve the Lord. Tayo po ay maglingkod. Hindi po kalapisan na tayo ay maglingkod sa Diyos.
Hindi ko kalabisan na tayo po ay umattend maghapon tuwing araw ng linggo. Diba? Hindi ko yung kalabisan. Hindi ko kalabisan na tayo ay magamit sa gawain ng Panginoon. Dapat sana, mas maganda lahat ng Kristyano excited. Pastor, pwede kang ako naman pamayang song leader. Diba? Pastor, pwede kang ako naman yung scripture reading. Pastor, pwede kang ako yung offering prayer. Pastor, pwede bang ako yung usher? So mga kapatid, mga minamahal, ano man yung ginagawa natin dito, yan po ay kita ng Diyos. Kaya mga kapatid, hindi ko kalabisan na tayo ay magkaroon ng bahagi sa gawain ng Diyos. Amen? So we are saved to serve. Tayo ay naligtas, tayo ay panangit para tayo po ay maglingkod. So yun po mga kapatid. Kaya mga kapatid, mga minamahal, nakakalungkot kung tayo ay mabubuhay na walang Kristo sa ating puso. Nakakalungkot na tayo ay kung tayo ay hindi susunod sa kanyang mga kalooban. Sabi nga po, tingnan niyo po ito, yung isda, kung walang dagat, di ba ang isda para sa dagat? Ang isda para sa dagat, ang puno para sa lupa, ang tao ay para sa Diyos. Yan po yun eh. Di ba? So ang isda, kung walang dagat, mamamatay. Ang puno, kung walang lupa, mamamatay. So ang tao, kung walang Diyos, mamamatay. We are nothing. Life without Christ is nothing. So mga kapatid, mga minamahal, sana manatili po tayo sa salita ng Diyos. Stay, submit, sanctify, study the Word of God, and serve. To God be the glory, tayo be the man. Tayo po lahat ay umuho, pumikit tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Muli, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Salamat na patuloy po kayo nagdaragdag dito sa inyong pong iglesia ng mga taong naliligtas at naglilingkod at nagpapagamit sa inyong pong gawain. Salamat po sa inyong pong banal na salita na patuloy na nangungusap sa amin. Habang ang lahat ay nakayukot na kapitik, hindi ko po alam kung paano po nangusap sa inyo ang salita ng Diyos. Nangusap ba sa iyo ang salita ng Diyos? Maaari mo bang itaas ang iyong kanang kamay na iskitang sama sa panalangin? Sige po, bless po natin. God bless you. God bless you. God bless you. Kung meron po kayong nais ilapit sa ating pong Diyos ngayong umaga, meron po kayong nais hingin sa ating pong Diyos ngayong umaga, meron po kayong nais ihingin ng tawad sa ating pong Panginoon ngayong umaga, magkakaroon po tayo ngayon ng 2 minutong panalangin. Sige po, lapit po kayo. Tayo po ay, kung gusto niyo po lumuhod, mas maganda po. Sapagkat ito po yung hinahanap sa atin. At sinasabi nga po ng mga talata sa Bible, that at the name of Jesus, every knee should bow. Ang bawat tuhod sa pangalan ng Panginoong Hesus luluhod. Kaya kung nais niyo po lumuhod, sige po. Kung hindi naman po kaya lumuhod, hindi ko po kayo pinipilit. At magkakaroon po tayo ngayon this morning ng 2 minutong pansariling panalangin. Simula na po ngayon. Sige po.